bata, kamusta naman kayo? Welcome to the show where we spill the tea on everything that is trending, sizzling, at pinag-uusapan ng bayan. This is Culture Overload! O diba, parang chismisan, pero may laman. Alam niyo ba mga besh, na ang kultura ay parang isang grand buffet. May main course, may side dishes, at syempre may dessert. At isa sa pinakabonggang putahe sa menu ng kultura ay ang popular culture. Ano nga ba to? Simple lang sis. Kung ano ang patok, kung ano ang nauuso, at kung ano ang pinagkakaguluhan ng madlang people, yan ang popular culture. It can be music, fashion, memes, movies, or even your favorite influencers na lagi mong pina-follow kahit wala ka namang data. Pero teka, di lang to basta hype. Popular culture actually plays a huge role in shaping our identity bilang mga Pinoy. Ika nga ni Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, ay baka nasa TikTok na lang buong araw. Kidding aside, tama na muna ang scrolling at makinig tayo sa tea na to. Kaya mga kultura, kapit lang dahil dito sa Culture Overload, walang dead air, walang jologs, at sure na walang dull moment. Let's get into it! Mga kultura, are you ready for the ultimate cultural showdown? Today we're tackling a hot take na sure ako makakapagpainit sa inyong kilay at bibig. Filipinos do not have an identity without colonization. Hala, offensive. Parang sinabi mong walang lasang sinigang kung walang nor. Grabe ka, girl. Pero relax lang mga besh. Hindi tayo mag-aaway-away dito. Charot, baka konti lang. Kasi we've invited a fabulous lineup para sagutin ang controversial na tanong na to. At syempre, hindi mawawala ang tea, spice, at mga shady one-liners. First up, we have the walking history book, ang ating passionate history geek, at handang itikan ang Filipino pride. Kizaya. Muna tayong identity. Ano to? Costume party? At para sa comic relief na kailangan natin, she's funny, she's relatable, and she's always cracking Pinoy style jokes. Sandy. Wala tayong identity. Baka wala kang wifi be. Yan ang tunay na problema. Now let's bring in the sarcastic realist of the group. Palaging may hugot, flashback, at intellectual banat. Justin. Identity. We borrowed so much from other cultures. Baka mamaya may utang na rin tayo sa kanila. And last but definitely not the least, with drama queen na walang inuurungan, na diva serving flair, exaggeration, and punchlines, Stacy. Filipino identity? Sis, we are the moment. Kung hindi mo gets, I guess hindi ka kasama sa chismisan namin. Ayan na sila. The panel is now complete at handa silang i-breakdown, i-debunk at i-drag ang controversial issue na to. So mga kakultura, upo na, kapit na, at humanda na sa usapang mas matindi pa sa teleserye. Dahil dito sa Culture Overload, walang edit, walang plastic, at sure na walang dull moments. So mga kultura, we're talking about how Filipinos do not have an identity without colonization. So Kizaya, ikaw ang magaling sa history. Anong take mo? Grabe naman. Sa amin, meron na nga tayong identity bago pa dumating yung mga colonizers. Parang lechon lang, even without the apple in its mouth. It's still iconic. Listen, Mika, bago pa dumating ang mga Kastila, thriving na tayo. May barangay system, rich oral traditions, and trade networks with our neighbors like China and India. So no, colonization didn't give us identity. It interrupted us. Kala nila bida sila. Eh ang ending, sino nung Bonifacio ang skirt? Si Kizaya talaga, laging galit at tapang. Pero gets ko naman siya. Totoo naman kasi, yung mga Spaniards, parang kapitbahay mo na nakikialam sa bahay mo. Tapos sabihin pa, uy, excuse me, kami may-ari. Tama ka, Kizaya. Pero alam mo, bet ko talaga si Marcelo H. Del Pilar. Ang lakas maka-meme lord nung time niya. Imagine, he parodied our father na naging ganito. Who art in heaven, hallowed be thy morals. Ang lakas maka-savage! Marcelo H. Del Pilar walk, so Twitter memes could run. Kung nabuhay siya ngayon, viral sigurado yung mga post niya. Like, #walang kwenta ang mga praile! Pero hindi lang naman si Del Pilar. Example, si Bonifacio, he turned poetry into a battle cry. Si Rizal nag-wrote ng novels na naging literal na burn book ng mga Kastila.
Tapos si Diego Moxica, nagpara din ng pasyon para i-roast ang mga cowardly friars na yan. Parang sinabi niya, oh, ngayon na ang banal, ito, tula para sa inyo. Girl, ang mga Pinoy talagang OG clapback kings and queens. Pero modern day, ano na? Sandy, ikaw naman. Eto na naman tayo. Ako na naman tatanong sa modern culture. Parang gusto ko na lang sabihin, OPM ang sagot. Simple lang yan, Mika. Kahit sa music, makikita mo talaga yung resilience ng mga Pilipino, di ba? Kapag rock music, may influence ng ibang bansa, pero yung puso, atin. Dati, folk music tulad ng Kundiman, Sarsuela, those were our thing. Pero nung pumasok yung pop culture, nawala sa spotlight. Now, K-pop, they dominate us. Pero kita mo, may P-pop na. So we don't just copy, we innovate. Sis, so tama nga, na-colonize tayo ng K-pop. Pero hindi lang yan. Mika, colonial mentality is real. Colonial mentality! From our beauty standards to the way we speak English, it's everywhere. It's everywhere! Totoo. Filipinos think whiter skin is better. Mas strict nila yung mga mestiza o yung mga Korean looking kaysa kay ate sa palengke na maganda rin naman. Tapos, kapag magaling mag-English, biglang wow, ang talino mo naman. Pero pag Tagalog o Bisaya, akadiri, jologs, ano yun? Colonial mentality, besh. At the end of the day, colonizers thought that they were the lead characters. Pero, tayo ang nanalo sa Best Drama category. Tama! Best drama talaga tayo. And like any other drama na may episodes, this marks the end of the first part of the discussion. Kindly watch part 2 to continue. Thanks for watching!